Pilipinas, ang oras po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Sa mga fans ni Wong Navarro at mga fans ni Denise Cornejo at Cedric Lee, meron pong update sa kanilang kaso. Naka-appear na ako dito sa judge nito eh. Hinatulan pong guilty beyond reasonable doubt sina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na reklamo ni TV host actor Wong Navarro sa desisyon ng Taguig Regional Trial Court Branch 153. Sinintensyahan po ng reklusyon perpetua ang apat na akusado, samantala agad namang kinansela ng korte ang piyansa at naglabas ng warrant of arrest laban kina Lee at Guerrero. Pinagbabayad din ng korte ang mga akusado kay Navarro ng 100,000 pesos bilang civil indemnity, 100,000 pesos na moral damages at 100,000 pesos na exemplary damages. Dos Kumpanieras. Congratulations kay Attorney Alma Malanga. Attorney Cam, pakibanggit mo nga kung ano ang ibig sabihin ng reklusyon perpetua. No? Ay naku, yung reklusyon perpetua. Mabigat yun. Oo, pag sabi mo reklusyon perpetua, panyera, di ba ito yung pinaka... ito na, kasi ang highest dati ay ang death penalty. Para sa mga yung mga heinous crimes. No? Pero dahil ito ay suspended, ang maximum penalty na ngayon ay reklusyon perpetua. Ayan. Kung tutuusin, ito ay may katumbas na 20 years hanggang 40 years. So, parang halos, of course, iba yung may pagka-technical, pero maihahalin tulad, may pagkakaiba pa rin, pero maihahalin tulad sa life imprisonment. Dos Kumpanieras. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi, no? Dahil ngayon po, no, dahil pinag-uusapan natin madalas ay ang batas at syempre, pinag-uusapan din natin ang mga kaso, pero hindi natin na pag-uusapan yung abogado na hahandle ng kaso ninyo, no? At Attorney Cam, totoo ba yung sinasabi nila lawyers are liars? Oo nga, dahil sinasabi nila na ang itim ay nagiging puti at ang puti ay nagiging itim. Totoo ba ito? At kapag halimbawa ikaw ay may kasalanan talaga, guilty, no? At ikaw ay nag-engage ng abogado, dapat mo bang sabihin lahat? O magdududa ka ba? Matatakot ka ba? Dapat ka bang matakot na baka sabihin ka agad ni attorney na guilty ang kliyente ko? Or paano naman mapoproteksyonan ang iyong sarili? Ano ba yung mga relevant na tanong na kailangan mong banggitin doon sa abogado mo? At ano ang ini-expect mo from your lawyer? Dos Kumpanieras. At syempre kung wala ka namang datong, andalusya, pera, ano pa nga bang tawag sa pera, Attorney Cam? Kashin. Kung wala ka niyan, no? Paano ka makakakuha ng serbisyong legal? Dahil kapag ka may kaso, ay automatic kailangan mo ng abogado. Ayan. So yan po ang tatalakayin natin tonight. At syempre, alam mo, Attorney Cam, common na pagdating sa, mag-engage ng lawyer, magkano po? Yan. Sa magkanong halaga? Yan ang usual na tanong kapag nakita pa lang si attorney. Magkano po ang acceptance fee? Yan. At ano pa nga ba ang binabayaran sa abogado? Dos Kumpanieras. At totoo nga bang mahal mag-engage ng mga abogado? If that is so, bakit hindi kasama sa top 10 ng mga highest paid or
pinakamatataas ang income ang mga abogado. Would you believe, Attorney Cam, ang mga doctors nasa 6, 7, 8 lamang. Ang mga abogado wala dun sa top 10. Oo, di ba? Ang number one ay ngayon, piloto. akala ko vlogger. Charot. Pero hindi rin nila na-count kasi parang mga vloggers nga, no? Ang mga influencers. Ayan. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30. And if you have questions, no, especially kung meron po kayong kinahaharap na kaso or may isasampang kaso, wag nyo lang pong itatanong yung specifics, dahil syempre yun, kung may kinahaharap na kayong kaso at may abogado na kayo, ay hindi po namin yun masasagot. General guidelines lang po or mga tips ang maibibigay namin sa inyo. Dos Compañeras. 0919-282-6485. Gayon din sa DZRH TV 4K live stream ang Attorney Cam. Saan pa nila tayo napapanood tonight? Live na live po kami ngayon. Hanapin nyo lamang po sa Facebook. Search nyo po DZRH News o kaya po DZRH News Television. Huwag kalimutan i-like, follow, and share. Hanapin nyo rin po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, and syempre we have DZRH Malakas Question tonight. Makinig po kung may nangyaring krimen, saan ihahain ang reklamo para malaman kung may batayan para usigin sa korte ang inirereklamo. Dos Compañeras. At ang sagot po ay mababanggit natin mamaya as we go along sa ating talakayan. Magandang gabi po muna. Attorney Cam, magbigay-pugay ka na sa ating mga tagapanood tonight. Sabi ni Eli Abanto, maray na banggi mga kumpanyera sa Attorney Cam watching from Labog, Camarines Norte. Super fan mo yan, si Eli Abanto. Thank you, Magandang Eli. gabi sa'yo, Ray Mendoza, kay Pancho Sabordo, at Benjamin Cuaderno. Yan. Attorney Cam, yung iba pa. Magandang gabi rin po, nanonood sa atin. Thank you so much, Marilu de Guzman. Happy Thursday daw po. Ayan. Si Miss Marilu de Guzman. Miss Marilu de Guzman, yung regalo niyo po sa amin ni Attorney Cam. Ngayon ko pa lang kasi, kahapon ko pa lang po binuksan yung papasko nyo. Dahil gusto ko po na pag binuksan ko, nandito si Attorney Cam. Ayan. So, nakarating na po kay Attorney Cam yung regalo nyo. Okay, magandang gabi din sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia, Gael Enriquez, Eduardo Narvaez, si Violeta Montecalvo Zambrano at Kenneth Arevalo, Aldous Corosa. Magandang gabi sa'yo. Well, na-miss ka daw niya, Attorney Cam. Uy, I miss you too. Josephine Garimbao sa Michigan, Mami Belen Rivera Chansa, saan nga ba yung Padre Pio? Batangas. Sa St. Thomas, Batangas. Eduardo Narvaez sa Georgia, USA. Miss Charo Abraham. Si Miss Charo Abraham ay isang writer, Attorney Cam. She has a published book na maaari po ninyong mabili sa mga bookstores. Ayan. Si Facebook ni Roy, Marilu de Guzman. Iba na siya ng pangalan sa si Facebook ni Roy. Marilu de Guzman, Rico Manalo, and Wilson Aldea, Junior Moonbeats, Ronald Tumbaga, Arnold Racelis, Valentino Poncha sa Hong Kong, Fiesta Martorial, Fruwe Vita, Eleanor House of Wolves, at Kim Balbin. Attorney Cam, yung iba? Eto, si Rizal Di Lorenzo, nanonood daw po sa May Kawayan, Bulacan, and Chad Jason, nanonood po ako ngayon. Magandang gabi po. At kay Pil Barbie, Ray Mendoza, mabuhay ka din. At mabuhay daw po ang Dos Compañeras, ganun din po ang DZRH. At syempre, tayo nagsiselebrate ng ating 85th anniversary. DZRH 85 years countdown. Ilang days na lang, Attorney Cam? 75. Parang yung grade mo yan, di ba? Nung nag-aaral ka no high school. Ay, hindi ako 75. Ay, naku. Buti na lang. Nag-aaral kami. Yeah, pagbutihin po ang pag-aaral ha, mga chikiting. Dos Compañeras. Lalo na yun, double effort. Dahil syempre, suspended ang face-to-face classes sa ibang lugar. So, wag sanang sayangin yung oras, yung pagkakataon para makapag-aral at matuto ng mabuti. Dos Compañeras. Okay. So, unang-unang, before we pause for commercial, usual na mga kaso po ay ang kriminal, ang civil, administrative, especially pag kayo ay nasa gobyerno, kung kayo naman ay manggagawa, pag involving yung problema ninyo sa inyong trabaho, labor case, yan po ang common
na mga kaso. Yun pong annulment, yung sa lupa, ano pa ba, Attorney Cam? Yun po ay nasasaklaw ng civil law, no? Meron din po palang corporate, no? At saka tax, no? Kasi ibang species yung tax, eh. Medyo mahirap ito. Tsaka may mga kinalaman sa pamilya. No, mga pamilya, civil, sa civil, saklaw ito ng civil law, no? So, kasi yan po ay kagaya ng Civil Code and Family Relations, ayan. So, ang standard na question is magkano ang rate mo? Pero tama nga bang yun ang agad nating itanong? At doon sa mga kasong yun, alin po ba doon ang may pinakamahal na rate? No? Tatalakayin din natin, no? Ano nga ba yung mga binabayaran? At kapag ka na-cancel ang hearing, na-postpone, na-reset, bakit nang babayad pa din kay attorney? May appearance fee. May appearance fee. Wala namang, hindi naman dumating si judge, o kaya naman ay hindi dumating yung kalaban, o kaya naman ay na-reset, no? Dahil napakainit ng panahon, nagkaroon ng power interruption sa court, 46 degrees Celsius. Dos Compañeras. At syempre, yun po mga dapat na i-disclose ninyo sa abogado at yung dapat na ini-expect ninyo from your lawyer. Yan po ang tatalakay natin sa ating pagbabalik. Herminia Villaluz, Charo Abraham, at si Jason Abolentia, Rico Manalo, at Marilu de Guzman, Ma'am Grace Recta, Dinya Asuncion Herman, at Nelson Olivar. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Nakakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Dito lang sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung mga dapat nating malaman kung halimbawa kakailanganin na natin or kailangan na nating mag-engage ng abogado. So unang-una, no, kung kayo po ay may kaso, especially, no, kung ito po ay mangangahulugan or ibig sabihin kung may kriminal po ang kaso ninyo, ibig sabihin may kulong po ito. Importante na immediately doon pa lamang sa level na actually hindi pa kaso, reklamo pa lang. Kasi unang-una po kapag kasong kriminal, no, nag-uumpisa po ito sa pagsasampa ng reklamo, tinatawag ding complaint affidavit or a complaint affidavit sa prosecutor's office. Ito po yung tinatawag nating piskalya. Diyan po si fiscal, no? Although ang tawag po talaga sa kanya prosecutor. Doon po isinasampa ang reklamo at doon bibigyan ng pagkakataon, Attorney Cam, yung inireklamo para sumagot. Kaya naman wag niyo pong i-ignore kapag meron pong sabina mula po kay fiscal. Sa mga respondents, no, yung mga sinampahan ng kaso. Kapag ka po kasong reklamong kriminal, ay ito po ay respondent ang tawag kapag ka po nasa prosecutor's office. Accused kapag ka naisampa na po ang kaso sa korte. Officially, ang kaso po ay nagsisimula talaga sa korte. Yun pong sa fiscal or prosecutor's office, investigation pa lamang po iyon. Yun po yung tinatawag na preliminary investigation. Dos Compañeras. So, nandoon po yung complaint affidavit at magsasagutan po sila ng kanyang inireklamo. Kapag ka po, no, pagdating doon after ng sagutan nila at hindi po nagkaayos ang nagreklamo at inireklamo at kung halimbawa po na sa assessment or evaluation ni prosecutor na mayroong sapat na batayan para litisin, no, isampa ang kaso sa korte, ito po ay lalabas sa pamamagitan ng resolution, no. Ibig sabihin po nag-resolve si prosecutor na maaring may meron ngang probable cause para isampa ang information in court. Dos Compañeras. So yun po, doon po nag-uumpisa talaga sa prosecutor's office. Yun naman po ay applicable lamang sa mga criminal cases, no? Kapag ka po utang, ito po ay civil case at hindi na po kailangan pang dumaan sa prosecutor's office. Diretso na po ito sa korte. Dos Compañeras. Napakahalaga po na mag-engage na agad kayo ng abogado kapag ka may patawag dahil sasagot po, no?
yung inireklamo sa pamamagitan ng counter affidavit. Doon po sa counter affidavit, mahalaga po, no, na doon pa lamang ay maging malinaw na ang inyong mga salaysay, ang inyong mga katwiran para din po sa proteksyon na ninyo. Matiyak din ninyo na yung mga nakalagay doon ay hindi naman po kayo mai-incriminate or hindi na maaari pang magpalala sa inyong kaso. Dos Compañeras. Now, ang tanong, attorney, pag nalumapit ba kami sa abogado, magkano po ba? Meron po, magkakaiba po ang rate ng mga abogado. At ang rate po ay depende sa kung ano ang kaso at depende po sa mga ebidensya. Depende kung gaano kahirap. Depende rin po sa kung gaano nakatagal, no, ang isang abogado. Kasi maari po, no, na ang isang top notcher, ibig sabihin nag-top sa bar exams, no? Tatlong buwan pa lang na abogado versus naka-30 o 20 o 30 taon na abogado, iba po kasi ang experience, no? Pagdating sa litigation, iba pong magkaiba ang mga pangyayari sa law school, no? Sa mga itinuturo sa law school kumpara sa actual na practice. Ayan. So, kung kayo ang pipili, doon kayo sa may experience talaga. Dos Compañeras. Of course, this doesn't discount the fact, no, na iba pa rin naman ang diligence at pagsusumikap ng mga bagong abogado because may gusto pa rin patunayan. Ayan, nandun yung challenge. Alam mo, totoo talaga, Panyera, yung mga tinuro sa law school, no, iba kapag nasa practice na. Ayan. Kaya yung sinasabi natin na yung super expert na, ayan, kasi ang tagal na nagpa-practice, especially sa mga litigation, yung mga litigation lawyer. May tanong ako, ano yun, bakit ang tagal practice ng practice, hindi mo perfect? Practice makes perfect daw Ayan. So, pagka dumating ka sa abogado, kailangan po magsasabi ka na agad ng totoo. Kami pong mga abogado, ay meron po kaming attorney-client privilege. Now, anong ibig sabihin nito? Hindi po namin maaaring i-disclose sa iba ang mga napag-usapan natin. Ayan. Dos Compañeras. Ibig sabihin, bawal po naming imarites sa iba yung ating pinag-usapan. Dahil meron tayong, again, yung sinabi ni Panyera, na relationship na bawal po, no, lahat po nang nirepost nyo sa amin, lahat nyo sinabi sa amin in confidence, di ba? So ito ay magiging confidential. Kung may kasalanan ka, sabihin mo, paano yun, attorney, di convicted na agad ako? Hindi po, no? Kasi again, meron pong presumption of innocence. Idinidisclose mo lang sa iyong abogado, no, yung mga pangyayari para makabuo siya ng kanyang plano o ng kanyang diskarte given the facts. Tsaka hindi lang yun, Panyera, kung halimbawang may makita ang abogado mo, kasi karamihan sa mga nagdi-disclose na ako po talaga Panyero, ganun. Panyero naging attorney, 'di ba, no? May mga instances po na ibibigay po yung lawyer for the mitigating circumstance para mapababa, no? Hindi na kung hindi niya alam niyang guilty ka or sinabi mo na ako po talaga attorney, imbis na 40, kunyari 20 to 40 years, kung mapababa ni attorney yun, di mas maganda, Panyera, di ba? Yes, tama. Another thing, maganda na sabihin mo rin yung mga circumstances surrounding the case, no? Yung mga pangyayari. Correct. Kasi may pagkakataon, disclose mo kailan po ito nangyari. Kasi baka mamaya, no? Base dun sa kung titingnan nyo yung petsa ng kailan nangyari, nag-prescribe na pala, di ba? Tapos, iba pa, yung mga circumstances, kasi mamaya naman, kung halimbawa, may napatay ka, baka naman ito ay mayroong justifying circumstance, no? So, ibig sabihin, marami pong aspeto kasi yung pagdepensa or paghawak ng kaso. Dos Compañeras. Kaya yung sinasabi nila na nababaliktad, no? Hindi po nababaliktad, no? Tinitignan po namin ito base sa mga probisyon ng batas, ano? At base sa mga ebidensya. Kasi yung mag-a-apply na batas ay depende po or nakabase sa mga ebidensya. Ang tanong, attorney, bakit ngayon ang linaw naman na meron siyang droga? Attorney, ang linaw naman na nakapatay siya, no? Malinaw naman kasi meron pong mga panuntunan
na sinusunod. Unang-una pa dyan, no? Dahil mayroong presumption of innocence until proven otherwise, yun pong ang may burden of proof, o ibig sabihin, may bigat ng pagpapatunay, ay yun pong nagsasakdal. Ibig sabihin, yung nagkasa sa inyo, ang may responsibilidad na patunayan na nangyari ang krimen. Maliban na lamang kung sinabi mong, totoo po, ako po talaga ang pumatay sa kanya, pero papatay na po niya kasi ako. So, inunahan ko na po siya. Dinidepensa ko lang ang sarili ko. Sa ganitong pagkakataon, nasi-shift yung burden. Dahil inamin mo na ikaw ang pumatay, kailangan mong patunayan na papatayin ka na niya. Kaya mo siya inunahan. At yung, may mga elemento pa po ito para maging successful yung defense, yung self-defense, kagaya ng mga ganitong sitwasyon. Dos Compañeras. So maraming mga factors po, no, na tinitignan ng isang abogado kapag siya po ay humahawak ng isang kaso. Yes, may mga diskarte, kanya-kanya po ng diskarte ang abogado. Kaya importante na ipaliwanag ninyo ang mga pangyayari, ipakita ninyo ang ebidensya, kung meron kayong mga dokumento, ipakita or isama din po ninyo ang inyong mga testigo. Importante po ito para po mas makadiskarte or makapag-strategize ang inyong abogado. At importante din po itanong ninyo ano po yung course of action natin, ano po yung defense natin, no? Kung halimbawa ikaw ang kinasuhan. Karapatan mo pong malaman yung kasi ako in my case Attorney Cam, dinidiscuss ko ano yung mga possible options. No, base dito, ito yung mga posibleng mangyari. Kung option 1, ito yung posibleng mangyari. Option 2, ito yung posibleng mangyari. Sabi nga nila, Attorney Cam, there are so many ways to kill a cat. No? Yun. So, ang ginagawa is yung abogado, yung kliyente, ang nagdidesisyon ano yung course of action batay doon sa mga options na ibinigay or diniscuss sa kanya. Yun po importanteng ma-discuss ng inyong abogado at maitanong ninyo sa kanya. Dos Compañeras. Hindi yung paglapit, attorney, magkano po? Yan. Now, the next question, Attorney Cam, bakit po naman bakit po hindi importante po kasi yung rate kasi baka hindi po namin afford. Ayan, Attorney Cam. Nako, yung rate na pinag-uusapan na alam mo napakaganda nung ating batas Panyero, kasi yung mga hindi po can't afford na depensahan ang kanilang sarili, ito po pwede silang lumapit, of course. Andyan po ang ating PAO. Yan, ang ating Public Attorney's Office. Andyan po ating mga magagaling din po na abogado na siyang tutulong po sa mga iba po na hindi can't afford. Can't afford po, hindi kaya makabayad ng serbisyo ng abogado. Yes. Pero hindi po lahat po Hindi po lahat kasi may mga subject to certain requirements din po ito. No, kailangan po ninyo ng certificate of indigency either from the DSWD or from your barangay. So yung kagabi na diniscuss po natin ay applicable din po sa ating talakayan. Mag-i-issue ng Certificate of Indigency si CAP para makapag-avail kayo ng serbisyo ng Public Attorney's Office. Dos Compañeras. Ang serbisyo po ng Public Attorney's Office ay available, no, kung kayo ay ang kinasuhan. Ayan. Dahil ang counterpart, yung nagsasampa naman ng kaso, ang counterpart noon, ang prosecutor o ang fiscal. So, depensa po ang nandoon sa public attorney. Dos Compañeras. Pero sino lang po ba ang maaring mag-avail ng serbisyo ng public attorney? Ay syempre meron siyang ceiling, kaya nga tinatawag na indigency. Magkano lang yung kinikita? Ang sinasabi po depende po sa area. Kung kayo po ay nasa NCR at maaari po kayong makapag-avail hanggang tawag doon, yung combined income ng mag-asawa ay umaabot ng 24,000 pababa, ayun po ang maaari makapag-avail ng serbisyo ng Public Attorney's Office. Kung outside Metro Manila, outside NCR at nasa syudad pa rin, 22,000, at saka kung outside municipalities in other areas, ito po ay 20,000 yung kumbaga hanggang 20,000 per month, no, yung combined income ng mag-asawa. So pagkalagpas nun, hindi po kayo maaaring mag-avail ng serbisyo ng Public Attorney's Office dahil kailangan po ng Certificate of Indigency. Dos Compañeras.
Ang tanong, Attorney Cam, pwede ka bang lumapit sa PAW kung halimbawa may mga properties ka naman? Uy, isang malaking X yan Oo, mali po, no? Kasi kung ikaw po ay may mga properties, no, ibig sabihin meron kang kakayahan na magbayad. Especially kung halimbawa tao dito yung case ay may kinalaman din sa properties. Kung may kinalaman po sa properties. But for example, ito ay sa kasong kriminal, ang tinitingnan po kasi ay hindi kung ano yung mga ari-arian mo, pero ang tinitingnan is the combined income. No? So even if you have properties, you have lupa, but then it's not productive at ang income nyo, joint income nyo ay hindi pa lumalagpas doon sa ceiling na itinatakda, maaari pa rin po kayo makapag-avail ng serbisyo ng Public Attorney's Office. Dos Compañeras. Akala ko naman, Panyera, yung pinag-uusapan ay yung properties. Ayun, kasi kapag halimbawa properties ang involved, for example, yung mga ejectment case, yung mga ganyan, hindi ka pwedeng lumapit sa PAW. Yes, kapag ka civil cases, yan. So, ibang usapin po yun. Now, syempre, kailangan yung patunayan na hanggang doon lang talaga ang kinikita ninyo. Yan. Now, next... paano papatunayan, Panyera? Ay, certificate of... unang-una, syempre, yung inyong ITR. So, kahit po kayo ay, halimbawa, hindi kayo kinakaltasan dahil, di ba, tax exempt yung mga minimum wage earners, importante pa rin na kumukuha kayo ng income tax returns kasi importante ito sa pag-apply ng scholarship. So ano pa bang gamit nito? Halimbawa, may mga grants, no? So maari po ninyong gamitin yung ITR, no? Hindi naman kasi requirement na kinakaltasan kayo para makapag-file kayo ng ITR. Especially, Attorney Cam, yung magkokolehiyo o kayo mag-apply ng scholarship magkokolehiyo sa mga state universities. So, for example, mag-i-enroll kayo sa UP, merong scholarship, so maaari po ninyong gamitan yung ITR. Dos Compañeras. Yan. Next, Attorney Cam. Ito yung mga nagme-message sa atin, basahin ko lang po. Sabi niya, yes, kumpletos, recados ng Dos Compañeras. Good PM po, sabi ni Christian Carlo Villaraza. Ayan. So may tanong dito, ano po ang unang dapat gawin kapag halimbawa po nakakuha po o nakareceive po ng subpoena? Ayan. Pag halimbawa po kapag nakakuha po kayo ng subpoena, again, pinaka the best po, hindi pa ninyo kailangan kumuha ng abogado agad. Kasi unang punta nyo kay piskal, ipapakita po, ibibigay sa inyo yung affidavit, complaint affidavit, kung ano yung kasong isinampa sa inyo. Ayan. So kapag after nyan, pag-aralan po ninyo, kung kayo po may kakayahan, pwede po kayo mag-engage ng lawyer. Wala naman pong problema yon. Basta, number 1 rule po, kapag may subpoena, wag nyo pong i-ignore. Wag po kayong kabahan. Kasi again, ito pa lang ay kay fiscal. Si fiscal po ang magdedetermine kung mayroong probable cause na ito po ay isampa sa korte. Sa mga maraming pagkakataon na experience ko, Attorney Cam, yung complaint affidavit ay ipinapadala na together with the subpoena. So, pupunta ka na doon, sa unang patawag pa lamang, pupunta ka na doon sa prosecutor's office, kasama na ang complaint affidavit, kasama na ang inyong counter affidavit. In this case, kailangan na po ninyong mag-execute ng counter affidavit at kailangan po ninyong ilahad ang lahat ng mga pangyayari. Ayan. Ako naman, Panyera, ang na-experience ko naman, pag unang patawag, bigay lang muna. Lalo kapag halimbawa po nagtatago itong mga respondents. Ayan. So, yun. First muna, bigay muna affidavit, complete affidavit. O, kailan tayo magkikita uli for the counter affidavit. Yan. But lately, because of the pandemic, nagsimula mostly yung mga yung complaint affidavit pinadadala na ng diretso. Dos Compañeras. Okay. Now we go to magkano nga ba, attorney? Alam nyo, marami pong mga aspeto ng mga bayarin, no? Mga aspeto ng bayarin kapag ka nag-engage kayo ng abogado. By the way, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ninyong mag-engage like or all throughout, no? Meron pong tinatawag, ito po yung mga bayarin, no? Acceptance fee, or otherwise known as the professional fee. Ito po yung medyo may kalakihan dahil unang-una, charge po ito
para sa pag-aaral, pagre-research ng inyong kaso. Yan. Meron din tinatawag, Attorney Cam, na pleading fee. Ano yung pleading sa Attorney Cam? Yung pleading, ito yung mga inihahanda na, no, na mga pleading. Ito yung mga sinasabit na, Sa no, korte. sa korte. At syempre, ito, binabayaran din po kasi mahirap pong gumawa ng pleading. Totoo. Kailangan po ng research at hindi po basta-basta. Alam niyo po, sa preparation pa lang ng petition for annulment of marriage, yung iba inaabot ng 3-4 na buwan sa pag-prepare dahil napakarami pong mga requirements at yun po ay tinatrabaho ng abogado. Correct. May tinatawag din pong appearance fee. Ayan. Ano nga ba yung appearance fee? Syempre, ito na yung face-to-face. Oo, kapag ka po pumupunta o mga attend ng hearing si attorney. So, ibig bang sabihin, paano po attorney kapag ka-Zoom lang? Ay, hindi nako, na po ba babayad nito? Kasi hindi naman po dumating sa korte. Hindi po. Dahil, meron pa rin po. Yes, naghahanda po si attorney para sa inyong kaso. No, hindi po ibig sabihin na hindi natuloy yung hearing, no? Yung outright cancellation, nandun ka na sa korte or nakapila ka na sa Zoom, ay nag-cancel, ay ibig sabihin wala na. No, ibig lamang po sabihin nito, ikaw ay obligado ka pa ding magbayad because, syempre, pinaglaanan po yun ng oras. So, lost opportunity yun para kay attorney dahil dapat ay meron siyang ibang hearing or ibang na-schedule for that day had it not been na-schedule yung kaso mo doon sa oras at araw na iyon. Dos Compañeras. So Zoom tsaka tsaka yung face-to-face. Face-to-face. Sa mga nagtatanong po, magkaiba po ba ang bayad ng face-to-face tsaka yung sa Zoom? So may mga iba pong abogado na pumapayag na medyo mas mababa sa Zoom kasi of course the transportation and everything. Pero may iba naman po na same rate. So, kung ano yung rate niya for the appearance fee, whether mag-appear siya in court or in Zoom, same lang. Yes, Yan. okay. What about yung consultation fee? Kapag lumapit ka ba sa abogado automatic, magkano ba ito? Ayan, may mga pagkakataon like, ako attorney kami, hindi naman ako tumatanggap ng consultation. Most of the time, hindi ako nag-charge ng consultation fee, especially sa mga listeners natin, although, yung consultation fee po, ranges, depende po sa abogado, kung gaano siya kaprominente, kapopular, ka-experience, pagka veterano po, iba po yung rate. May kakilala ako, Attorney Cam, 50,000 per hour. Grabe naman yung 50,000. Sana all. Yun lang nasabi ko. Sana all. So, may kamahalan din po. Per consultation, yung ranges from 5,000 to 15,000 ang consultation. Wag niyo na pong tanungin kung magkano ang consultation fee namin. Dos Compañeras. Madalas kasi ay pro bono. Ano ba yung pro bono? Libre po. For the good. For the greater good. For the greater good. Para po sa publiko. Pro Servisyo publiko. bono publiko. Ito po yung Latin phrase for professional work na taken voluntarily and without payment. So marami pong mga ganitong nagkakawang gawa ng mga abogado. Kumbaga ay investment sa langit. Para ang fee mo na lang doon ay ipagdadasal ka ng taong natulungan mo. Dos Compañeras. Yun. So per consultation, 5 to 15,000 yun yung normal. But of course, kung nandun ka sa isang prominenteng abogado, ay iba po, mas mahal. Meron din naman tinatawag na retainer. Ano ba yung retainer? Hindi yung sangipin, ha? Yung retainer po, kapag halimbawa yung engaged ka, may negosyo, yon, ikaw ay engaged, may gawin ka man o wala, pero kang sweldo kada buwan. Yan. So, kumbaga, ay garantisado na yun. Na pag may kaso ka, doon din sa kanya pupunta. Ikaw din na mag-handle. Merong mga corporate, mga secretarial services na nagre-range from 3 to 10 or yung iba, may kilala ako, 50,000 din yung rate niya. Meron naman po mga packages or fixed rate. Anong ibig sabihin ng fixed rate? Depende po kasi sa kasunduan. Napagkasunduan ninyo. So, akala nyo, sa beauty lang may mga beauty package, ha? Meron din sa mga lawyer. In fact, ito yung pinaka-common na pinapackage yung sa annulment or petition for annulment of marriage or annulment of petition for declaration of nullity of marriage. Usually, ito ay pinifix na, Attorney ka. Ayan. So, may mga iba naman, na halimbawa, attorney, wala po kasi akong pera. Kapag pagka po nanalo, pwede bang
dun ka na lang mamorsyento. In the meantime, a-attend ka ng hearing, aaralin mo, hahandle mo yung kaso ko. Pero wala ka pong matatanggap. Pag nanalo po tayo sa kaso, usually it applies to mga collection, no? Collection Of sum of money. O kaya naman ay doon sa mga settlement of estate na may issue, no? Attorney, makihati ka na lang sa share ko. Yung iba nga yung mga lupa na lang po. Ayan. Mag-share na lang po tayo doon sa lupa na makukuha ko bilang mana. May mga ganun po 'yon. Dos Compañeras. Ayan. So, magkano ba yun? Ilang porsyento ba talaga? Meron pong iba nasa 5% or 20% ng value ng assets. Ayun. May guideline po ang IBP, Integrated Bar of the Philippines. May mga by lugar, no? By chapter. Yung latest na nakuha ko, Attorney Cam, is from Cebu dahil member ako dati ng IBP Cebu City. Doon sa kanila, meron po silang in-specify kung magkano, no? Yung pagpapatitulo ng lupa, pag-aasikaso ng estate, no? Basta I understand sa settlement of estate, it's 250,000 plus or ilang percent, 10% or 15% of the total value of the estate, whichever is higher. So mas malaki yung estate, mas malaki ang makukuha mong attorney's fees, bayad. Dos Compañeras. Ayun. So, at least may idea na po kayo. Meron naman, Attorney Cam, per hour. Oy, per hour. Yes. Meron din mga ganyan. May kilala ko 25,000 per hour. Talaga pa? Actually, yung isa, parang consultation na kasama ko dati sa law firm, ay nagcha-charge sila sa law firm nila pag yung boss, 60,000 per hour. Wow! Ayun. Dos Compañeras. Magsumikap tayo para marating din natin ang ganong rate. Sana all, mapapasana all yung mga abogado na ikinig ngayon. Sabi ni Apolinario Madrisa, good evening po mga attorneys, maraming salamat po sa inyong programa. Kahit 85 na po ako, marami po ako natututunan. Uy, ka-birthday! Lalo na sa mga lupa, yung mga titulo. Tubong lady po ako. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, ano pang mga questions mo dyan, Attorney Cam? Uy, mag-ano pa yata tayo? Commercial daw yes, tayo, but before we pause for commercial, bakit po yung abogado namin, chinarge kami kahit postpone naman ang kaso? Okay, nabanggit na natin yan. May question din dito, pwede bang magpalit ng abogado kahit pending ang kaso mo? At saka yung pwede ka bang i-deny? Halimbawa, may nilapitan ka abogado, pwede bang sabihin, i-reject, no? Pwede ka bang i-reject ng abogado? Yan po at iba pa ang ating sasagutin. Again, we have a DZRH Malakas promo. Ang tanong, kung may nangyaring krimen, saan ihahain ang reklamo para malaman kung may batayan para usigin sa korte ang inirereklamo. Ipadala po bilang private message ang inyong question, ang inyong sagot, no? With your name, your Gcash number, at kung nasaan kayo. Dos Compañeras. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, at nagbibigay kami sa inyo ng tips, no? Kung paano, kung yung pwede nyong malaman at kailangang malaman actually kapag mag-engage na kayo ng abogado dahil meron po kayong kaso or kayo ang kinasuhan. Especially pag kayo ang kinasuhan. Kasi Attorney Cam, it would mean, no, pwede kang mawalan ng property, pwede kang makulong. Oo. Napaka-importante ng freedom kasi mawalan ka ng property, pwede kang magtrabaho ulit, pwede mo pang mag-gain, no, mabawi, kumita or makapag-raise ka ng bago. Pero kapag kayong kalayaan mo na, abay, ibang level ito, Attorney Cam, because no, pagka-convicted ka ng krimen, meron ka ng criminal record, mahirapan ka na mag-apply ng trabaho. So, maraming implications. Ibig sabihin, malalayo ka sa pamilya mo. Mahirap. Yun yung napakahirap, Attorney Cam. Dos Compañeras. Before we pause for commercial, no, ang tanong, pwede mo ba or pwede ka bang i-reject ng lawyer? As a rule, no, hindi po dapat na nire-reject except for valid reasons. No? Especially kung ito ay
defense o depensa, no? Kasi syempre matindi ang pangangailangan, lalo na kung ikaw ay nando sa verge na makukulong ka na. Ayan. May mga iba naman kasi na parang may gusto kang paggawa sa lawyer na against na doon sa aming sinumpaang oath. Ayan. Kasi meron din po kaming sinumpaang oath na dapat namin sundin. Ang daming kanon at po nun. maging subject din, maging subject din ng disbarment. Ano ba yung disbarment, Attorney Cam? Naku, ito yung pinaka masakit na makukuha ng isang abogado kapag siya po ay tinanggalan ng lisensya. Okay. By the way, magkaiba po yung matanggalan ng lisensya o ma-disbar sa matanggalan ng commission. Yung commission po ayun yung kasi magkaiba po, no? Yung kapangyarihan na mag-practice ng law at kapangyarihan na magnotaryo. Requirement po sa pagnonotaryo na ikaw ay na ang magnonotaryo ay isang licensed or ibig sabihin bar pass or isang legitimate na abogado, no? At hindi po lahat ng abogado ay nagnonotaryo. Nag-a-apply po muna, no, bago maging notaryo. May mga pagkakataon, Attorney Cam, na may pagkakasala ang notary public, maari siyang matanggalan ng commission yung authority na magnotaryo, pero nananatili siyang abogado. Pero ang isang abogado na na-disbar, ibig sabihin natanggalan ng lisensya, hindi na po siya maaaring maging notary public. Dos Compañeras. Okay, pwede bang, kailan ba pwedeng mag-withdraw, no, ang isang lawyer? Halimbawa, tinanggap na, si Attorney Cam na ang lawyer mo, pero sa kalagitnaan, umayaw si Attorney Cam. Pagka pinapagawa ka ng mga unjust, no? O kaya naman ay mga dishonest, immoral, mga violation ng code unlawful. of professional. Yes, yan. Ayun sinabi ni Panyera, meron po kami sinusunod na Code of Professional Responsibility. O kaya naman ang dami-dami mo ng abogado. Tapos hindi nagkakasundo, no? Yan. Syempre, yun po ay mahirap din naman yun. By the way, ito nga po pala, kapag ka po kayo nag-consult na sa isang abogado, may lawyer na po kayo, no? Wag na po kayong mag-consult pa sa iba, no? Basta sasabihin niyo pa sa lawyer niyo na, ay sabi po ni Attorney Cam ganito daw Insulto po 'yun sa kanya, unprofessional din po 'yun. Trust your lawyer. Ang importante lang kasi mag-build kayo ng relationship. Si attorney din naman ipaliwanag niya ang mga pangyayari sa kaso, hindi yung naghuhulaan kayo at naghuhulihan. Dos Compañeras. Ang tanong, Panyera, pwede bang magpalit na abogado? Yan. Ang magandang katanungan. Kasi kung halimbawa, no, sabi ni Panyera, mag-build ka ng trust, pero kahit anong trust, no, hindi mo mapagkatiwalaan yung abogado na kuha mo or hindi ka satisfied, no, dun sa kanyang mga sinasabi or sa performance niya, pwede naman po na magpalit ka ng abogado. Basta sasabihin nyo lamang po sa kanya. Kasi, kami po kapag kayo nire-represent namin, meron po kami tinatawag na entry of appearance. So kung ayaw mo na sa amin at kami po mag-withdraw, kami po magsasabi din po sa korte na kami po mag-withdraw na. So magsasubmit po kami ng withdrawal of appearance. So pwede naman po yun. Yes, importante po na you notify the court, no, kung tatanggalin nyo na, kung tatanggalin nyo na si attorney. Yan. So importante po yun. Dos Compañeras. Bago makapag-enter ng appearance yung bago ninyong lawyer, ay dapat ay makapag-withdraw muna yung old lawyer ninyo. Pero posible naman po na magkaroon kayo ng several lawyers, ng battery of lawyers. Yung mga may kakayahan. Okay, may question dito si Apolinario Madrisa. Attorney Cam. Nawala nga yung isa pang question. Ni Apolinario Madrisa. Good evening po, attorneys. Maraming salamat sa inyong programa, Dos Compañeras. Ito pala yun. Ito pala yung nawala kanina pero ang question nung kanina, na-delete siya, hindi ko alam kung bakit. Pero ang pagkakasabi niya, dapat po ba nabigyan ang abogado ng additional compensation kung kapag manalo sa kaso? Depende po sa arrangement. Correct. Meron po kasing success fee. No? Naku, dami na namang fee, sabi nila. Meron po kasing success fee. No? Na kapag ka nanalo ng favorable, you got a favorable decision, merong parang sort of reward. By the way, pwede po ninyong i-arrange, no, sa lawyer ninyo na magkaroon kayo ng, anong tawag doon, yung installment. No? Correct. For example, what I do, kasi napakabigat
bigat din naman ng attorney's fees, ng professional fee, no? So, for example, what I do, depende, according to the stage nung kaso na. So, initially, syempre, you need money to start moving, di ba? Pangalawa, kapag halimbawa, dumating na sa pag naisampa na yung kaso, pagdating ng pre-trial, trial proper, kapag nag-formal offer, kapag submitted na ang kaso, ibig sabihin, matatapos na po, wala nang hearing, mag-aantay na lang ng desisyon ng korte, no? At tapos yung at the end of the case, yun na yung final. So, pwede pong ganun, no? Pero iba pong usapin yung appearance. Yung appearance, kada hearing po, no? O kung ito'y napaspon, dapat po ding mabayaran. Dos Compañeras. Sabi nila, Panyera, sabi po kayo ng sabi ng appearance fee, pero magkano po ba ang appearance fee? Depende po. Depende, yan. Depende po sa kaso, depende sa hirap ng kaso. Mas mahal po yung involving your freedom. Yan. Kapag ka rin po, halimbawa, involve ang properties, na malaki ang mas malaki ang value. Yes. Okay. For example, annulment case, Attorney Cam, may issue pa ng custody, may issue pa ng, may issue pa ng properties. Ay, mas malaki po yun dahil mas komplikado po ang kaso. At syempre, may nagmamatter din kung ito ay complicated o mas mahirap o may bagong development. Oo, ayan. Dos Compañeras. Ask me lang. Sabi niya, ask me lang po. Halimbawa yung de Campanilla, ang abogado mismo ang kinasuhan. Pwede bang siya mismo ang gawing tagapagtanggol ng kanyang sarili? Attorney Cam. Of course, pwede naman po. Yes, Ayan. walang prohibition. Walang prohibition yan. Alangan kumuha pa kami ng abogado para ipagtanggol kami. Yan. Although kasi iba yung diskarte kapag independent. Lalo na kapag depende rin po kasi may mga iba, kanya-kanyang abogado expertise. Yan. So kung meron siyang kakilala na expert yung ganitong kasong nisampa sa kanya, why not? Wala na. By the way, lahat po ng abogado ay pwedeng mag-practice ng kahit ano. No? Wala pong prohibition. But meron po tinatawag na specialization, expertise. No? Kung halimbawa, labor ang kaso ninyo, you go to a labor lawyer. Pero pwede mag-handle ng annulment si attorney na generally ang pinapractice ay labor, pwede din po. Pero syempre, mas magtitiwala kayo dun sa usual na pinapractice niya, di ba? Okay, so may kilala po ako, nag-handle ng kanyang sariling annulment case. Dos Compañeras. Okay, meron pang question, last na lang ito. Ay magandang gabi sa Sandy Tomal. Ipinagbabawal pumasok sa ibang usapan nito. Binagbabawal sa barangay hall ang abogado ng barangay captain o complainant, pero kausap sa telepono ng nagrereklamong barangay captain ang kanyang abogado. At ang witness, legit po ba yun? Dos Compañeras. As a rule, bawal po talaga, no? Kasi magka po may abogado na involved, mag-i-insist po ito. So, ipinagbawal po talaga. Ang purpose po kung bakit meron tayong katarungang pambarangay at pinag-uusap, pinag-arap sa barangay, ay para ini-encourage ko po kasi ang settlement or resolution na hindi na maumakyat pa sa taas or sa korte ang kaso. Makulit po yung mga abogadong katulad